Commission on Elections tuloy-tuloy ang paghahanda para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa Oktubre. Sa ngayon ay wala pa namang nakikita ang komisyon na lugar sa rehiyon na kinakailangang ilagay sa red category. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Puspusa na sa paghahanda ang Commission on Elections para sa gagawing kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Lalo na't 97 days na lang bago ang halalan sa October 13. Full blast na po kami sa ating pong paghahanda. In fact, sa kasalukuyan, tinatapos na po ngayon. Hopefully by next week tapos na ang source code para sa Bangsamoro election. At pagkatapos niya, susunod na po niyan yung amin pong sa timeline natin yung pong trusted build na yung mismong international certifying body natin, yung PRO-BNB ay dadako muli papunta dito sa Pilipinas upang mag-conduct ng trusted build. Naninindigan naman ng COMELEC, tuloy na ang preparasyon kahit 73 seats lang ang pagbobotohan para sa Parliamentary District Representatives. Sinubukan ng Bangsamoro Transition Authority na ihabol sana ang redistribution sa mga nawalang seats ng Sulu dahil umaapela umano ang Moro National Liberation Front o MNLF na baka mawalan sila ng representasyon gayong karamihan sa kanila ay galing Sulu. Pero sabi lang ng COMELEC sa ngayon talagang kapos na sa oras kung hihintayin pa ito. Hindi po ganun kadali ang pagre-redistribute o re-apportion. Alam na alam po ito ng ating kagalang-galang na parlamento sapagkat kakailanganin po namin ng malawakang voters information upang ma-inform yung mga kababayan natin bakit nalipat ang kanilang precinct, ang kanilang lugar, bayan, doon sa bagong distrito. Iisa naman ang gagamiting makina at fast-track system sa BARM sa ginamit noong 2025 elections. Ilan lang sa mga bago ay ang ballot faces na may muka ng mga kandidato para sa Parliamentary District Representative at logo naman ng mga political parties. Nasa 15% pa rin ang threshold pero inaayos na umano ng COMELEC ang mga makina para hindi na mangyari ang problema sa paper jam tulad noong midterm elections. Meron kasing mga ilang report nung nakaraan na nagkaroon ng paper jam na hindi nagpe-paper jam na pala sa loob, hindi pa nalalaman ng ating mga guro o electoral board members. So yan ay may mga corresponding adjustment na pinag-usapan natin together with the representatives no mga eksperto ng mismo MIRU upang mas papaayos pa mapaganda yung ating makina. So August 14, magsisimula na ang election period at simula na rin ang gun ban sa BARM. Mahigpit naman ang bili ng COMELEC, bawal pa rin ang private armed groups. Pero sa ngayon, wala pang nakikita ang COMELEC na ilalagay sa red category sa rehiyon at posible ring maalis na ang COMELEC control na ipinataw sa dalawang bayan noong midterm elections. Samantala hinggil naman sa mga kumandidato noong midterm elections, isinapubliko na ng COMELEC ang mga statements of contributions and expenditures ng mga ito sa kanilang website. Muling babala ng COMELEC kung may mga maliman sa mga isinumiting sose at lumabag sa spending limit ay posibleng maharap sa karampatang parusa. Kapag ikaw ay nag-misreport, ikaw ay nag-disdeclare, under-declare, over-declare or whatever, yan po ay violation ng 7166. 1 to 6 years imprisonment po yan. Iba pa po yung kaso na perjury kasi lahat ng mga pinanumpaan na dapat pong panunumpaan at nagsinungaling ay perjury po. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.